Let us open our Bible on Ecclesiastes 8:11 hanggang 13. Praise the Lord. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Ayan. Maraming mga tao sa sanglibutang ito na mi-mistaken nila ang kabaitan ng Diyos. Sometimes, ang kabaitan ng Diyos ay na-abuse nila. Katulad na lang sa sinabi dito, because sentence against an evil work is not executed speedily. Dahil ang judgment ng Diyos sa mga masasamang manggagawa ng masama, hindi kaagad-agad nila natanggap yung kabayaran o yung resulta ng kanilang kasamaan. Hindi kaagad-agad ito ipinatong sa kanilang ulo. Anong nangyari ngayon? Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Sabi nila, wala mang nangyari sa amin na masama. Wala mang kapahamakan nangyari sa amin. Sige, patuloy lang namin gagawin yung aming mga kalukuhan, mga kasamaan. I-enjoy lang namin ito. Sige na lang, patuloy na lang ng patuloy kasi wala raw nangyari. Wala namang baha nangyari, wala namang sunog nangyari, wala namang kapahamakan nangyari. So, ang nangyari ngayon, lalo nilang itinutok ang puso nila sa paggawa ng masama. Kaya ngayon may advice ang Diyos sa lahat. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. Merong ikabubuti at ikaliligtas sa mga manggagawa ng mga masama. Sabi dito, kahit pa magprolong ang kanyang buhay sa paggawa ng masama, mas mabuti sa kanya huminto sa kanyang mga kasamaan, matakot sa Diyos dahil yan ay mas mabuti pa kung gagawin niya. Meron pang tinatawag na hope, meron pang tinatawag na solusyon. Fear God, matakot siya sa Diyos. Kasi ang manggagawa ng masama, that is absolutely walang takot sa Diyos. Wala silang fear of God. Kaya gumagawa sila ng kasamaan. Pero ang tao na may takot sa Diyos, hihinto yan sa paggawa ng masama kasi takot nga siya. Yun lang ang pinakasolusyon. Verse 13, but it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Tingnan mo, hindi ikabubuti sa mga masasama kahit maghaba pa ang buhay niya sa paggawa ng kasamaan para lang yang anino. It is like just a shadow. You know what shadow is? Magpark ka dyan sa sasakyan mo. Kung tanghaling tapat makita mo yung shadow ng sasakyan mo nasa ilalim ng sasakyan. Maya-maya paglubog ng araw, wala na yung shadow dyan. So, ang buhay ng tao, parang anino, na napakabilis. Parang orasan ba? Kanina, nagising ako ng alas 5. Pasok ng washroom, paglabas ko ng washroom, pagtingin ko ng relo, 5:15. Pasok ng prayer room, meditate sa Word of God, para
ihahain ngayong umaga sa devotional. Pagtingin ko sa relo, uy, 5:50. Tapos, sent lang yung mga verses. Take some hot coffee. Pagtingin ko sa relo, sobra 6:00 na. So, ibig sabihin niyan, ganun ang buhay ng tao. It is not stable. It is not permanent. But it is just passing. Mabilis. Kaya, ang advice ng Diyos, mas mabuti pa matakot ka sa Diyos bago ka mamatay. Kaysa ikamamatay mo yung paggawa mo ng masama. Dahil hindi ka natakot sa Diyos, wala kang mapapala sa Diyos, kundi kapahamakan. Bakit? Yun nga ang mentality ng tao ay wala mang nangyari sa akin. Safe man ako. Di ba? Tingnan mo si King Pharaoh. Bakit si King Pharaoh matagal nag-decide to let the people of God, Israelite, go? Napalayain sila. Dahil meron kasing plague, no? Plague. Pagtapos kasi ng plague, merong tinatawag na space of time na okay. Kaya isip ni Pharaoh, okay pala ayaw ko pa. Kaya nagmatigasan siya. Basahin natin yan. Exodus 8:15. Praise the Lord. But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and hearkened not unto them as the Lord had said. You see? Respite, ibig sabihin yan, moment of tranquility, moment of peace. Ganon. Lalong tumigas yung puso niya. Kung sana siya na lang sana ang kusa, sumunod sa pinapagawa ng Diyos sa kanya to let the people of Israel go. Hindi sana namatay yung firstborn niya. Hindi sana namatay yung mga firstborn ng kanyang bayan o bansa. Ano pa? Nung napalaya na sila, nagbago na naman ang isip niya. Sabi niya, habulin natin sila. Ibalik natin sila dito. Bakit kaya nagawa ko yun? Ginawa niya ngayon. Patay lahat sundalo niya. Hindi sana siya naubusan ng sundalo. Patay lahat yung tumawid na humabol sa mga Israelites. You see? Mas mabuti pa ang masama, matakot sa Diyos, maniwala sa Diyos. Meron ka pang papalain sa Diyos. Kaya ganun po. So lahat ng mga gumagawa ng kasamaan, kalukuhan, kasalanan, ito'y pakinggan mo ng husto. Ito'y para sa kapakanan mo. Ito'y para sa kaligtasan mo. Basahin pa natin. Minsan kasi, kahit ano na lang ipinakita ng Diyos na kabutihan sa mga wicked, sometimes they cannot understand the goodness of God. They will be still doing sinful and wickedness. Kahit bigyan mo pa yan ng lechon, kahit halikan mo pa yan, kahit pasabihan mo pa yan ng I love you, gagawa pa rin ng kasamaan. Yun ang masaklap. Basahin natin yan. Isaiah 26 verse 10. Praise the Lord. Let favor be showed to the wicked, yet will he not learn righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the Lord. Tingnan mo. Pinakitaan na ng favor ang mga wicked. Tingnan mo. Pag mag-ulan doon sa mga righteous people para madiligan ang mga tanim nila, kasama man yung kapitbahay ng mga masasama dyan. Inulanan man din ng Panginoon Diyos yan. Nung uminit ang araw para sisigla yung mga tanim nila at bubunga ng husto para makaharvest ng abundant blessing, abundant harvest. Yung mga righteous, ginawa na ng Diyos sa kanila, pati yung mga lahat ng mga masamang tao dyan. Kaso,
Let favor be showed to the wicked, yet will he not learn righteousness. Hindi pa rin matuto. In the land of uprightness will he deal unjustly. Ibig sabihin yan, in the land of uprightness, para mahawaan siya, para matuto siya, gagawa pa rin ng masama. Gusto na nga ng Diyos na ipa-influensya siya sa mga matutuwid, gagawa pa rin ng masama. Ayaw pa rin. And will not behold the majesty of the Lord. Ayaw pa rin. Titingin doon sa kingly, glorious Lord na magliligtas sa Kanya. Ayaw pa rin siyang tumingin. Ayaw pa rin siyang maniwala. Ayaw pa rin. Kaya, pag i-despise mo yung goodness ng Diyos, hindi pwede, walang tinatawag na mangyayari. Basahin natin yan. Romans 2:4 hanggang 5. Praise the Lord. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, and not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance, but after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Yan. Bakit dinidespise ng mga makasalanan ang goodness ng Diyos? At yung long-suffering ng Diyos. Hindi nila alam ang goodness at saka yung long-suffering ng Diyos will lead them to repentance para sana sila magsisisi. Yun nga, dahil sa kabutihan ng Diyos, di nila ma-realize ang lahat. Pero may naghihintay. But after the hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Kaya sa buhay natin, huwag ka mainggit sa mga taong makasalanan. Hindi naman mananampalataya at obedient, banal sa Diyos. Tapos mahaba yung buhay nila, maganda yung pamumuhay nila, hayahay sila kaayo. Huwag ka mainggit sa kanila. Huwag talaga. Tapos minsan makita mo yung mga righteous, mas naghihirap pa sa kanila. Nakita mo yung mga righteous, mas marami pang sinasuffer kaysa kanila. Huwag kang ma-discourage maging righteous. Praise the Lord. Kasi sinabi na yan kanina, ang buhay ng tao as a shadow. Huwag kang tumingin sa kaligayahan ng mga wicked at huwag ka rin tumingin sa kahirapan ng mga righteous. Ang importante niyan, you are looking what will be the next chapter of your life after you have done. After you are done, matapos yung buhay mo sa sanglibotang ito, yan ang isipin mo because that is eternal. Basahin natin yan. Ecclesiastes 7:15. Praise the Lord. All things have I seen in the days of my vanity. There is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness. Tingnan mo. Matuwid na pahamak tuloy sa kanyang katuwiran. Wicked, humaba pa ang kanyang buhay. Pero, ang logic niyan, huwag kang tumingin in this present situation because that is not forever. That is not permanent. Ang tingnan natin yung paghatol ng Diyos. How you ended your life here on earth. Paano mo tinapos yung buhay mo sa sanglibotang ito? Bakit pala kung nagsuffer ka as long as you are righteous until the end? Kaysa liligaya yung buhay mo sa sanglibotang ito, mamatay ka naman din sa wickedness. Wala rin. Hindi ka rin. Masasabi natin na
you are blessed. Kaya huwag tayong tumingin sa mga ganyang sitwasyon. Tingnan natin yung lasting. Tingnan natin yung mas malayo pa yung tingin natin. Kaya, anong mangyayari? Basahin natin. Proverbs 13:21. Praise the Lord. Evil pursueth sinners, but to the righteous good shall be repaid. Yan. Okay, namatay kang sinner. Ayaw mong magsisi. Masaya ka sa buhay mo. Na-prolong yung years mo dito na masaya, pero sinner ka. Pagkamatay mo, hahabulin ka ng evil. Evil will not depart in your life. Ang kasamaan, hindi yan hihiwalay sa iyo. Pag i-resurrect ka ng ating Panginoong Diyos, then you will be facing your next chapter of your life. Evil will go after you. Hahabulin ka ng kasamaan. Tingnan mo. And that is permanent and that is forever. Samantalang sa mga righteous, namatay kang righteous, good shall be repaid. Mabuti ang hahabol sa iyo. Praise the Lord. Mabuti ang ibayad sa iyo. I-repay ka ng Diyos ng kabutihan. And that is permanent. That is forever. That is eternal. So ibig sabihin yan, huwag tayong tumingin sa mahabang buhay ng mga wicked na ikinasiya nila sa sanglibutang ito. Huwag kang tumingin sa mga suffering, sa mga righteous na sinapper nila sa sanglibutang ito. Because pag wicked ka, sinner ka namatay, evil pursued sinners. Hindi yan hihiwalay sa iyo. But righteous, good shall be repaid. O shall be repaid. Praise the Lord. Kaya, ganon. Basa pa, 2 Peter 2:9. Praise the Lord. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Tingnan mo. Alam ng Diyos paano niya iligtas ang mga godly sa lahat ng mga temptations. And to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So, ibig sabihin yan, kung nandito ka pa sa sanglibutang ito and you would be righteous, tutulungan ka ng Diyos. Praise the Lord! Because you love righteousness more than wickedness. Tutulungan ka ng Diyos. He knows how to deliver you out of temptation because your objective, you want to be righteous. Nag-pray ka, nagsikap ka, umibig ka sa Panginoon. Lord, gawin mo naman akong righteous. Na pagdating mo as a bride, I am virgin. Pagdating mo as a bride, I am pure. I am worthy. So I want to be righteous. Tutulungan ka ng Diyos in the day or time of temptation. Pero yung mga wicked, hahaba man yung buhay nila sa sanglibutang ito, naka-reserve sa kanila ang judgment to be punished. Paparusahan sila. Kaya, mas mabuti pa na ikaw na matuwid, manindigan ka na hanggang sa katapusan. At mabuti pa ikaw na masama, withdraw yourself. Malis ka na dyan. Basahin natin. Ecclesiastes 7:18. Praise the Lord. It is good that thou shouldest take hold of this. Yea, also from this withdraw not thine own hand, for he that feareth God shall come forth of them all. Yes. Ikaw na righteous, hold it. Ikaw na righteous, do not withdraw your hand from being righteous. Kasi sila na may takot sa Diyos, sila yung lalabas sa presensya ng Diyos na bigyan ng kaligtasan. But the wicked and the sinners na ayaw magsisi, ayaw magbagong buhay, ayaw matakot sa Diyos, they will not
appear before Him to be rewarded, but they shall appear before Him to be punished. Kawawa. Mag-a-appear ka naman lang sa Panginoon para parusahan lang bang pala? Naku, buti wala na lang appearance. Pero hindi mo yan hindi mo yan ma-prevent. Thou art dust, and unto dust you will return, and the spirit will return unto God to be judged. Hindi mo yan pwedeng ma-pervert ang katotohanan ng Diyos. Kaya, to be safe, huwag tayong tumingin sa mga wicked who prolong their days in their wickedness. Huwag din tayong tumingin sa suffering ng mga righteous, because both of these are just a shadow. The most important thing, what will bring you afterwards? Anong ihahatid sa iyo matapos ang buhay mo sa sanglibutang ito? Praise the Lord. Last verse, Ecclesiastes 3:14. Praise the Lord. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear before Him. Yes. Praise the Lord. Tingnan mo. Remember that, i-compare natin ang ginagawa natin sa sanglibutang ito. That is just a shadow, temporary. But what God is doing, that is forever and eternal. Kaya gusto niya matakot ang tao sa Kanya. Para hindi mo matikman yung forever na punishment. Gusto ng Diyos matakot ang tao sa Kanya para maangkin mo yung forever life. Forever riches. Forever habitation with the presence of God. Kaya, I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear before Him. Anong nothing can be put to it? Ibig sabihin yan, ano yung forever na gagawin ng Diyos? Walang tao na makabuot-buot. O itong ilagay dyan, ito ang gawin. Hindi. Nor anything taken from it. Ito, huwag mong gawin yan. Kunin mo yan na plano mo. Wala. Pag sinabi ng Diyos, punishment to the sinner na hindi nagsisi, hindi natakot sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, iput away yan. Hindi yan. Talagang ano yan. Pag sinabi ng Diyos na yung mga righteous, dalhin niya sa kaharian, hindi mo sabihin niya na, hindi, doon ilagay yan sa impyerno. Walang makaano dyan. Kaya, ganun po. And remember that is forever. So, matakot ang tao dyan sa Diyos. That is the most beneficial and the solution of your everlasting destiny. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Binibigyan niya tayo ng deeper and clearer understanding why there are people ayaw talagang magbago. Alam na natin yan. Pero hindi pa rin ikabubuti sa kanila except matakot sila sa Diyos. Kaya tayo na may takot na sa Diyos, let us hold on. Let us continue till the end. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.